Back po makabida, no? Ito hong si Senator Jinggoy Estrada, no po. Dito ho sa patutsada po makabida, no? Ni Attorney Princess Abante, ano? Spokesperson po ng House of Representatives. Ito po'y patungkol po doon ho sa kanila pong ipinasa, no? Na 200 pesos per day na salary adjustment po makabida. According to Attorney Princess Abante, hindi ho daw inaksyonan ng Senado yung kanila pong panukalang batas po mga kapida, no? Kaya nga nagtapos na lang ito hong 19th Congress, wala hong naipasang batas para ho doon po sa salary adjustment po mga kapida, no? Ng mga empleyado po ng pribadong sektor. Okay? Eto, pakinggan muna natin ito hong si Attorney Abante. Then pagkatapos po, pakinggan po natin ito hong restback po ni Senator Jinggoy Estrada mga kabida. Narito po. Let's not sugarcoat it. The Senate killed the 200 peso wage hike bill. Last night was the final session of the 19th Congress. No BICAM, no compromise, no wage hike. And the reason is simple. Ayaw ng Senado makipag-usap. Ang gusto nila, tanggapin na lang ng tao ang 100 pesos nila. Bakit? Bakit binabarya ng Senado ang mga manggagawa? Tumaas ang kilay ng mga BICAM conferees namin nung tanungin kung ano nangyari. They were ready to sit down. They were ready to defend the 200 peso proposal and fight for labor, only to find out that the Senate had no intention of meeting at all. We were ready to deliberate. We came in good faith. But what the Senate gave us was a take it or leave it ultimatum. Wala silang balak makipag-usap. Ang gusto nila, susunod lang kami sa gusto nila. That's not how democracy works. And that is not how we should serve the people. This was not a reckless proposal. It was a responsible, well-considered measure. But instead of a dialogue, ang binalik sa amin ay tahimik na pagtanggi at pagmamadali. The people deserve accountability. Hindi ito pagkukulang ng Kamara. Ginawa namin ang aming trabaho. Pero ang Senado, iniwan sa ere ang manggagawa. This is not the end. Hindi barya ang kailangan ng mga manggagawa. Ang kailangan nila, sahod na makatao, sahod na makatarungan. The House stands with labor and we will keep fighting. Ayun po, para bang sinisisi po ni Attorney Abante ito hong Senado, bakit hindi ho nila inaktuhan itong kanilang panukalang batas? Kasi dapat meron pong version din ito hong Senate katumbas doon po sa version po mga kabida ng House para magkaroon po ng bicameral conference committee Ang problema lang po ang version po ng Senate is 100 pesos lang po mga kabida. Mas kapanipaniwala po mga kabida kumpara po dito ho sa 200 pesos per day na salary adjustment po na naipasa diyan po sa House of Representatives po. Okay? Kaya po nagalit po ito hong si Senator Jinggoy Estrada kasi ho hindi po totoo na tinulugan po nila hindi po nila inaktuhan ito hong panukala po mga kabida. Okay? Ang sabi po ni Senator Jinggoy, magbasa ka muna. Okay? Bago ka maglabas ng statement. Okay? Busalan mo muna yung bibig mo. Bago ka po maglabas ng statement. Okay? Ito po, pakinggan po natin mga kabida. Ito hong restback po ni Senator Jinggoy Estrada. Narito po. Yan si Abante, hindi nag-aaral yan. Siguro, kabago-bago lang niya. Dapat gumawa muna siya ng research bago siya pumutak dyan. Paano namin short-change yung mga workers? Paano namin pinagdadamutan yung mga workers? I think 100 pesos, and that was the bill of Senator Mig Subiri when I was chairman of the Committee on Labor. Hindi namin short-change. Siguro yung 100 pesos, that is an ideal amount na dapat makuha ng ating mga workers. Now, kung ilalagay mo 200 pesos, sa tingin mo ba hindi magko-collapse yung economy natin? Lalo-lalo na yung mga small medium enterprises. Halimbawa pumayag ang Senado, 200 pesos. I-adapt namin yung House version. Ano sa tingin mo in the future? Lalong maraming mawawala ng trabaho dahil maraming magsasara ng mga kumpanya. Because they cannot afford it. What do they want to do?
they want our economy to collapse? Mag-isip muna sila bago sila, yan si Abante, hindi nag-aaral yan. Siguro, kabago-bago lang niya. Dapat gumawa muna siya ng research bago siya pumutak dyan. Kasi isang taon na nakapending yan, bakit nila inadapt yun? Kung talaga seryoso sila, na gusto nilang tumulong sa ating mga manggagawa, dapat inadapt na nila. Noon pa lang, noong last year pa lang, inadapt na nila. Bakit sila magpapasa ng batas na 200 na 2 days before CNDA? Bakit? Papogi lang sila. Mga nagpapapogi lang sila. Tapos isisisi nila yung Senado? That's not right. Hindi naman tayo pwedeng tumaas ng 100. Dahil pag ginawa mo 200 dyan, alam mo, our economy will collapse. Hindi might collapse, will collapse. Dahil kawawa naman yung mga maliliit na mga kumpanya. Pero babayaran nila yung mga empleyado nila na plus 200. Talagang kukolapse yung ekonomiya natin. Mas marami magsasara ng mga kumpanya. Ayan po, napakalinaw yung sinabi po ni Senator Jinggoy, mga kabida. Actually, kung ikukumpara po natin, ito hong version po ng Senate, tsaka House of Representatives po, mga kabida. Kagaya na sinabi ko po kanina, mas kapanipaniwala, ito hong 100 pesos per day na salary adjustment po, mga kabida, po, para sa mga pribadong empleyado, Kasi napakalaki at saka imposible po yung 200 pesos po, umangal po yung yung mga negosyante po dun nung narinig po nila na meron pong panukalang 200 pesos per day na salary adjustment po, mga kabida. Ang sabi po ni Senator Jinggoy po, mga kabida, ano palang gusto ng House? Gusto ko nilang magsara po itong mga negosyante po natin ng kanilang negosyo, Napakalaki ito hong 200 pesos Mas doable pa po, ito hong 100 pesos per day. Mas katanggap-tanggap pa po ito, ng mga employers po, mga kabida. Ito ngang small time business po, mga kabida, hindi ho kakayanin yung 200 pesos na increase, doon po sa sinasahod po ng kanilang mga empleyado. Dahil ho dito, mga kabida, baka maniniwala po ako dito ho sa mga sabi-sabi, na baka daw ginawa lang daw ito ho ng House for grandstanding, mismo sila, alam po nila na imposible po ito, Kaso, yun lang gusto ho daw na i-project ng House sa mamamayang Pilipino, may malasakit po sila doon po sa mga empleyado po sa pribadong sektor po, mga kabida, Kahit na po alam po nila na imposible po yun at maapektuhan ang ekonomiya po natin dyan, mga kabida. Ang lumabas po ngayon, ang kontrabida po dito, ito hong Senado Ito hong ginawa po ng House of Representatives po, mga kabida, po. Anong sabi po ni Jinggoy Estrada po dito, Babasahin ko lang po para malinaw po, mga kabida, po. Excuse me, Madam Spokes ng HOR. The Senate did not kill the wage hike bill. Don't you blame us? Think before opening your mouth. Galit na po itong si Senator Jinggoy po dito, Okay? Hindi ho pinatay, mga kabida. Meron po silang counter legislation ho dito, which is the 100 pesos per day na salary increase, mga kabida. Pero hindi ito matanggap po ng House of Representatives kasi sa kanila po 200 pesos Okay? Kasi daw, bakit daw kumbaga pagdamutan po natin ito hong mga empleyado sa pribadong sektor, mga kabida. Okay? Ang tanong po dyan, kakayanin ba? Kakayanin ba ng mga negosyante yan? Okay? Lalong-lalo na po yung mga small-time business. Dapat pinag-isipan po yun, ng mga mambabatas po natin dyan po sa lower house po, mga kabida, kung kakayanin po ba yun, ng mga negosyante. Ang magiging consequences po dyan, unang-una po, posible hong mag-retrench, marami hong retrenchment na mangyayari po, Pangalawa, pinaka-worst dyan po, mga kabida, baka magsara po, ito hong mga negosyo dahil po dyan, okay?